Kumusta? Mahal kong mga tagapakini. Maligayang pagdating sa aming istasyon Nenge Radio. Ang kwento ngayong gabi ay pinamagatang bago ang kasal. Hiniling ng aking ina na ilipat sa kanyang pangalan ang aking malaking condo unit na nakakahalaga ng pesatu, 20 milyon. At inutusan akong huwag itong banggitin sa pamilya ng aking nobyo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngunit tahimik kong sinunot ang kanyang utos sa seremonya ang kasal. Sinabi ng aking biyenan, ang iyong malaking condo unit ay sa akin na simula ngayon. Ito ang magiging tahanan ko sa aking pagtanda. Nagsalita lang ako ngang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong pamilya ngang aking nobyo tuwing dumadaan. Ako sa mga reception hall na punong-puno ang ilaw mula sa mga crystal chandelier at naririnig ang solemne na musika at malakas na palakpakan. Naalala ko ang bawat detalyeng gabing iyon. Ang gabing iyon kung saan isang pangungusap mula sa aking magiging biyenan ang nagpabago sa direksyon ng aking buhay. Masakit. Nakakaya. Ngunit dahil doon, nakalabas ako sa isang malalim na bangin na akala ko ay kaligayahan. Ang pangalan ko ay Sofia. Noong taong iyon, ako ay 28 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang department head sa isang malaking real estate developer sa Makati. Ako ay nag-iisang anak. Ang aking mga magulang ay hindi sobrang yaman. Ngunit sapat ang kanilang kaginhawaan upang lumaki ako sa isang disenteng kapaligiran. Makakuha ngang magandang edukasyon. At maunawaan na ang pera ay dapat kitain ng matapat at ang damdamin. Kung ibibigay, ay dapat totu, akdating ngang kasal. Mayroon na akong malaking condo unit na 180 square meters sa isang prestihiyosong lugar sa puso ng Makati na nabili ko mula sa sarili kong ipon. Kasama ang malaking halaga na ibinigay sa akin ng aking mga magulang, lahat ng naipon nila sa kanilang mahabang taon ng pagtatrabaho. Sabing nga tao, Zviata ako, hindi pa ako kasal. At mayroon na akong kondo, kotse, at stable na trabaho. Akala ko rin na talagang swerte ako dahil bukod sa lahat ng iyon. Mayroon akong si Javi, 3 taon na kaming magkarelasyon. Siya ay tahimik. Hindi masyadong nagsasalita. Matangkat at payat. At ang kanyang ngiti ay mukhang napakabait. Sa lahat nega taon, nega aming relasyon. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako iniwan mag-isa sa kalye pagkatapos ang isang argumento. At hindi niya kailanman nakalimutan ang aking kaarawan. Tuwing hinahabi ako sa trabaho, tahimik siyang nagdadala ang hapunan sa opisina. Tuwing may sakit ako, umupo siya sa tabi ko. Naktitimpla na siya. Pinapaalala sa akin na uminom ng gamot. At naglalagay ng malamig na tuwalya sa aking no. May mga gabi na nagmamaneo kami sa Roxas Boulevard at ang malamig na hangin ay humahampas sa aming mga mukha. Mahigpit niyang hinahawakan ang aking kamay at sinasabi na pagkatapos ng kasal ay hindi niya kailanman papayagan na saktan ako ang sinuman. Paano hindi lalamig ang isang babaeng nasa ika-20 taong gulang na sa ganoong nga salita? Ngunit 3 buwan bago ang kasal. Bigla akong tinawagan ng aking ina sa bahay. Isinara ng mahigpit ang pinto ngangyang silit. At sinabi ang isang bagay na sa oras na iyon ay tila kakaiba at hindi ko maintindihan. Sofia, sa susunod na linggo kailangan mong ilipat sa pangalan ko ang iyong condo. Akala ko mali ang narinig ko. Tumingin ako sa aking ina. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Mahigpit na hinahawakan ang gilid ng kanyang kardigan at hindi ako tinitingnan sa mata. Simula ng bata pa ako. Hindi kailanman humingi ang anuman ang aking ina na akin. Lalo na ang makialam sa aking pera. Kaya naman nagulat ako sa kanyang masalita. Inay, bakit sa pangalan mo? Akin yan.
Niyaviat ako ay nakpaplanong lumipat doon pagkatapos ng kasal. Huminga ng malalim ang aking ina. Ang kanyang boses ay bumaba. Makinig ka sa akin kahit minsan. Anak, ilipat mo sa pangalan ko at huwag mong sabihin sa pamilya niya. Kung magtanong sila, sabihin mo na inupahan mo o tsondo iyon ngang kakilala. Hindi ko na maintindihan. Inay, ano ang kinakatakutan mo? Ang tsondo na iyon ay pag-ari ko. Ano ang kinalaman nito sa pamilya ng aking magiging asawa? Tiningnan ako ng aking ina ng matagal. Hinding-hindi ko malilimutan ang tingin na iyon. Hindi iyon tingin ngang kasakiman o pagkalkula. Iyon ay tingin ng isang babae na dumanas ng sapat na kapaitan upang malaman ang hindi pa nakikita ng isang dalaga. Sinabi lang niya, gawin mo ang sinasabi ko. Maintindihan mo rin sa huli. Hindi kita kailanman sasaktan. Tumingin ako sa aking ama. Umasa na sasabihin niya ang giba. Ngunit tahimik lang siyang naktimpla ng tsa. Inilapag ang tasa sa mesa at dahan-dahang sinabi, may mga bagay na mas mainam protektahan. At may maparaan nga, pagtakas na ang halaga, ay naintindihan mo lamang kapag kailangan mo. Nang araw na iyon, bumalik ako sa aking tsondo na may kumpletong kaguluhan sa aking isip. Galit ako. Taos pusong galit. Akala ko, masyadong mapaginala ang aking mga magulang, na masama ang tingin nila sa mabuting tao. Napakabait ni Javi sa akin. Ang kanyang mga magulang. Sa aking presensya, ay laging magiliw. Mahina at may edukasyon silang magsalita. Ang aking magiging biyenan, si Isabel, ay madalas akong tawagan upang kumustahin. Minsan, pinapakiusapan niya ako na huwag gabihin sa trabaho. Sa ibang pagkakataon, sinasabi niya na kapag naging manugang niya ako, hindi siya maktatakda na mahigpit na patakaran. Basta't kami ni Javi ay mamuhay ng magkasundo, paano ko naman sila paghihinalaan na ganon? Gayunpaman, sa huli, dahil sa tiwala ko sa aking mga magulang at dahil sa kaibuturan ng aking kaluluwa, ay lagi akong naging masunuring anak. Sinimulan ko ang proseso upang ilipat ang titulo ngang tsondo sa pangalan ngang aking ina. Mas mabilis ang lahat kaysa sa inaasahan ko. Ayos ang mga dokumento. Nalutas ang lahat ngang formalidad simula sa araw na iyon. Ang tsondo na nakakahalaga nga mahigit pesatu. 20 milyon sa puso ni Makati ay wala na sa aking panggalan. Gabi bago ang kasal. Bumalik ang aking ina sa aking silid. Sinusubukan ko ang aking damit. Nakatingin sa salamin. At nakaramdam ako ng halong kaba at kagalakan. Lumapit ang aking ina. Maingat na inayos ang aking belo at hinawakan ang aking kamay. Malamig ang kanyang kamay. Bukas, anuman ang mangyari, huwag kang matakot. Tandaan, ligtas na ngayon ang iyong tahanan. Natawa ako. Inay, nagsasalita ka na parang bukas ay digmaan. Ngunit hindi ang ngumiti ang aking ina. Mahigpit lang niyang pinisil ang aking kamay. Namula ang kanyang mamata. Minsan ito ay mas masahol pa sa digmaan. Hindi ako naniwala sa kanya hanggang sa nagsimula ang seremonyang kasal. Nang araw na iyon, ang ballroom ngang isang malaking hotel na tanaw ang lungsod ngang Makati ay kumikinang sa ila. Puno ito NG meaga bisita. Nakatayo ako suot ang aking puting wedding gown at may hawak na buke sa tabi ni Javi sa ilalim ng mainit na ilaw ng spotlight. Ang MC ay nagsasalita ng mga pagbati na alam ng lahat. Nakpalakpakan ang mga kaibigan. Ang mapamilya ngang makabilang panik ay ngumingiti at nagusap. Mula sa labas. Ito ay parang kasal ng aking mapangarap. Ano pa ang hihilingin ng isang 28 taong gulang na babae?
nakatayo sa tabi ng laking itinuturing niyang kanyang tadhana. Tapos dumating ang oras para sa speech ng mamagulang. Umakyat si Isabel sa entablado na may suot na eleganteng dark red evening gown, matas na hairstyle, at maliwanag na mukha. Sa simula, napakaganda ang kanyang sinabi. Nagpasalamat sa mabisita, sa mga kamag-anak. Nagpasalamat sa aking mga magulang sa pagpapalaki nga isang matalino at malambing na anak na babae na ngayon ay sumali sa kanilang pamilya. Lahat ay nakikinig at sumasang-ayon. Ako, na nakatayo sa ibaba, ay naging emosyonal pa at pagkatapos ay inilapit niya ang mikropono sa kanyang bibig at ngumiti na parang nagsasalita ngang isang ganap na normal na bagay. Sinabi, "Samantala, sa masayang okasyong ito, nais kong sabihin ang isang bagay upang kayong mga anak ay hindi mag-alala, ang iyong malaking condo unit sa Makati. Sofia, sabi nila ay nakakahalaga ng mahigit ₱1 milyon. Paano kung ilipat natin ito sa pangalan ko ngayon? Kami ngang iyong ama ay tumatanda na. Ito ay magiging isang maluwag na tahanan para sa aming pagtanda at kayo ay magiging panatag. Nang marinig ko iyon, nakaramdam akong pagiging bingi. Tahimik ang buong bulwakan. Biglang tumigil ang musika. Mahkamahing ang tunog ng makabaso. Mahigit 200. Tao na isang, saglit pa lang ay nagtatawanan at nag-usap ay biglang nawalan ng boses. Titik na titik ako sa entablado na inisip na mali ang narinig ko. Ngunit hindi. Nakangiti pa rin si Isabel at naghihintay ng aking reaksyon. Na parang hinihiling lang niya na magdala akong isa pang platong prutas sa mesa at hindi ang ipasa sa kanya, ang tahanan na pinag-ipunan ko habang buhay. Tumingin ako kay Yavi. Ngunit ang talagang bumalot sa akin ng matinding lamig ay hindi ang masalita nga niyang ina, kundi ang kanyang mukha mismo. Sa sandaling iyon, hindi siya nagulat. Inilagay lang niya ang isang kamay sa aking likod at mahinang sinabi, "Sofia, kumalma ka." Dalawang salita lamang na nakpalubog sa aking puso sa isang bangin. Ibig sabihin, alam niya. Ibig sabihin, hindi paranoid ang aking ina. Ibig sabihin, 3 buwan na ang nakakaraan. Nang pilitin niya akong palitan ang titulo ang kondo, ay nakita niya ang bitag na sa aking pagkabulag, ay hindi ko nakita. Nakanggiti pa rin si Isabel sa entablado. Ang kanyang boses ay naging mas matamis. "Sofia, ikaw ang panganay na manugang. Ang pag-alaga sa mga magulang ngang iyong asawa ay tama. Ang bahay sa hinaharap ay magiging sa inyo pa rin. Sasabihin ko lang ang mga papeles para sa kaligtasan." Sa bulwagan, may naririnig na bulungan. Narinig ko ang isang kaibigan ko mula sa universidad na malakas na bumuntong hininga. Nakita ko ang aking tiyahin na malakas na inilapak ang kanyang tasa sa mesa. Nakita ko ang aking ama na nakaupo ng hindi gumagalaw. Ngunit ang mga ugat sa braso ang kanyang upuan ay umumbok. At ang aking ina, ay nakatingin lang sa akin. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpanik. Tinitingnan niya ako ng napakalma. Na parang pinapaalala sa akin, "Anak, dumating na ang oras upang ipagtanggol mo ang iyong sarili." Mahigpit kong kiniyom ang buket sa aking makakamay na halos husot na ang makapetals ng rosas. Bigla kong naalala ang lahat. Kung paano ako tinanong ang aking magiging biyenan. Si Alejandro, sa nong lugar ang kondo, kung kaninong pangalan ang mapapeles, kung paano ipinahiwatik ni Isabel na kung ang nobya ay may magandang dote. Mas madali para sa bagong pamilya
Kung paano sinabi ni Jaffe na pagkatapos ang kasal ay dapat nating pagsamahin ang lahat ng ating ari-arian upang walang sa iyo at sa akin. Nangyari na hindi ito nakataon. Nangyari na ang lahat ay nakalkula. Huminga akong malalim. Alam kong mula sa sandaling iyon. Hindi na magiging pareho ang aking buhay. Itinaas ko ang aking ulo at humakbang pasulong. Huminto ang pangingining ng dulong aking magadaliri. Ang aking boses nang ako ay nagsalita. Sa aking pagtataka, ay napakalinaw at kalmado sa mikropono. NMC na nanatiling nakatayo sa aking tabi, sinabi ko, Aling Isabel. At sa sandaling iyon, nang ang buong bulwagan ay nakatingin sa akin na nakpipigil ng hininga. Naintindihan ko. Ang susunod na pangungusap ay magtatakda hindi lamang ang kapalaran ng kasalang ito, kundi pati na rin kung sino ako, isang babaeng kayang protektahan ang kanyang buhay o isang tanga na ibibigay ang lahat sa mga hindi kailanman nagmahal sa kanya ng todo. Nagsalita ako ng hindi malakas. Ngunit malinaw. Binibikas ang bawat salita ng napakalinaw na naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Paumanhin. Anong chondo unit ang tinutukoy mo? Pagkatapos kong itanong iyon. Ang bulwagan ay naging mas tahimik pa kaysa dati. Si Isabel, na nakatayo sa entablado, ay nakangiti pa rin. Ngunit sa makasulok ng kanyang mata ay lumitaw ang isang kislap ng pagkabagot. Nakpasya siyang nakpapanggap ako na inosente at tumawa. Nagsasalita nang may matamis na boses. Na parang niloloko ang isang bata. Pero teka, ano pa ba? Anak, ang chondo unit mo? Siyempre. Iyon malaki sa Makati na higit 180 square meters. Sinabi ninyo ni Jaffe na doon kayo titira pagkatapos na kasal at naisip ko na ang isang malaking bahay ay mas mainam para sa amin, mga matatanda. At kayo ay makakahanap na lamang ng iba. Diretso akong tumingin sa entablado at sinabi niya na ngayon din kailangang ilipat sa pangalan niya ang chondo. Lalo pang ngumiti si Isabel. Tama. Isipin mo na lang na regalo mo ito sa mamagulang ng iyong asawa. Ikaw ang aming panganay na manugang at isa ka ring mayamang babae. Ang pagpapakitang respeto sa mga magulang ng iyong asawa ay tungkulin mo, sasabihin ko ng bukas upang walang kahihiyan sa harap ng nga kamag-anak. Sa ibaba, nagsimulang magatinginan ang mga tao. Malinaw kong narinig ang isang matandang lalaki sa mesa nga kamag-anak ng nobyo na umuubo ng hindi komportable. Sa mesa ng aming pamilya, namutla ang aking tiyahin. Ang aking matatalik na kaibigan, na nakaupo malapit sa entablado, ay mahigpit na pinipisil ang kanilang makamay at ako. Kakaiba. Pagkatapos empaw ng shock, ay napakalma nang napakabilis. Ito ang kapayapaan ng isang taong kita lamang ng tunay na mukha ng nga tatawagin niyang pamilya. Muli akong humarap kay Jaffe. Alam mo ito simula pa lang. Diba? Bahagyang napanginig si Javi. Ngunit hindi iyon dahil sa pagtataka. Kundi dahil hindi niya inaasahan na maglakas loob akong tanungin siya ng direkta sa harap ng lahat. Yumuko siya at sinusubukan pa ring ngumiti upang itago ang nangyayari sa mga tingin ng iba. Bumulong. Sofia, pag-usapan natin ito mamaya. Ngayon ang ating party. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang ating party, kung ito ang ating party. Bakit nakatayo ang iyong ina na may mikropono sa harap ngang 200 bisita na humihingi ngang chondo sa nobya kung ito ang ating party? Bakit hindi mo pinigilan ang iyong ina pagkatapos ang kanyang unang salita? Kung ito ang ating party, bakit ako lang ang na-corner? Bigla akong natawa. Isang tawa na halos magpayak sa akin. Nagsimulang mawalan ng pasensya si Isabel sa entablado.
Bumaba siyang ilang hakbang at nagsalita ng mas malakas, na parang natatakot na hindi marining nga bisita. Sofia, huwag mo akong ilagay sa awkward na sitwasyon sa harap na lahat. Narito ang buong pamilya natin. Ang mga magulang ning makabilang panik. Sinasabi ko ito para sa inyong ikabubuti. Ang iyong condo unit sa hinaharap ay magiging sa inyo pa rin. Ano pa ang gikagaganda kung ako lang ang magtatagong nga papeles? Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo ang aking magiging biyenan. Si Alejandro. Nakasuot siya nga mahigpit na itim na suwet. Ang kanyang hitsura ay napakarespetado. Sino man na hindi nakakaalam ngang toto, ay iisipin siyang isang edukado at disenteng tao. Kumuha siya NG baso NG tubig. Umubo. At nagsalita na parang nagpapaliwanag ng malinaw na katotohanan. Sofia, huwag mong maliitin ang iyong ina. Walang sinuman sa aming pamilya ang nagtatangkangang anuman mula sa iyo. Ngunit ngayon kami ay isang pamilya. Kailangan nating respetuhin ang mga matatanda. Pinalaki namin si Jaffy at ngayon sa aming pagtanda, ay gusto lang naming mamuhay ng marangal. Ikaw bilang manugang. Kung makakatulong ka sa pamilya, mas maganda. Nang marinig ko iyon, nanigas ang dulo ng aking manggadaliri. Walang nagtatangka ng anuman. Ngunit nasa gitna. Sila ang isang wedding banquet sa harap ang lahat ang kamag-anak. Kaibigan. Nalantaran na humihingi ng condo unit na pesatu. 20 milyon. Ngumiti ako. Ang ngiti ay napakaputla na nagulat ako sa aking sarili. Tama ka. Tiyo Alejandro. Sa isang pamilya, kailangang respetuhin ang mga matatanda. Ngunit may nais akong itanong sa iyo. Kung ngayong araw sa aking lugar ay narito ang iyong anak, at ang pamilya ang nobyo sa gitna ang kasal ay humingi ang kanyang condo unit. Ituturing mo ba itong normal? Nanigas si Alejandro. Agad na sumabat si Isabel. Ang kanyang boses ay naging matalim. Ano ang pinapayagan mo? Iyan ay kawalang hiyaan. Nagsasalita ako tungkol sa mga usaping pampamilya at nagsisimula ka ng sukatin at ihambing. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya ng direkta. Mausapin ng anong pamilya? Eling Isabel, hindi pa ako nakatira ng isang araw sa inyong bahay bilang manugang. At kahit na nagawa ko, akin pa rin ang aking kondo. Walang sinuman ang may karapatang. Sa gitna ang aking kasal. Nahingin sa akin na ilipat ito sa pangalan ng ibang tao. Uminit ang bulungan sa bulwagan. Naging ugong. May kumuhang telepono. Alam kong may magre-record. Alam kong sa loop ngang oras ay kakalat ang kwentong ito sa lahat ng aming mga kakilala. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na ako natatakot. Ang pinakamasama ay nangyari na nananatili na lamang ang pagsasabing toto. Biglang hinawakan ni Javi ang aking pulso. Mahigpit na kumapit ang kanyang mga daliri. Mas mahigpit kaysa dati. Sofia, tumahimik ka. Tiningnan ko ang kanyang kamay at pagkatapos. Ay siya, sinasaktan mo ako. Nanatili si Javi na nanigas. Nagpatuloy ako sa mabagal na pakbigkas nga, bawat salita na parang isinasara ang huling pinto nga aking kaluluwa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin? Hindi ang humingi nga aking condo unit ang iyong ina. Kundi nang sabihin, niya iyon. Hindi ka man lang nagulat. Sinabi mo lang sa akin. Kumalma ka. Ibig sabihin. Alam mo na nang una pa, ulit ko. Binaba ang aking boses upang marinig ang buong bulwagan. Alam mo na nang una pa at samantala. Sa lahat ng buwan na ito. Hinawakan mo ang aking kamay. Pinili namin ang wedding gown. Ni-reserve namin ang restaurant. Nakpadala kami ng mga imbitasyon.
Ngumiti ka sa akin. Sinabi mong mahal mo ako. Ipinangako mo na sa akin ay hindi ako maghihirap. Lumalabas na ang kinabukasan na iyong ipininta ay dapat magsimula sa pagkuha mo ng aking bahay. Namutla si Yavi. Tumingin sa paligid. Nakita ang matingin ng mga kamag-anak at kaibigan. Ang mga nakataas na telepono. Ang kanyang mga magulang na nakatayo ng hindi gumagalaw. Sa wakas, nangitnit ang kanyang mangipin at bumulong. Hindi ko husto na makinggan ito. Gusto lang ni inay na mamuhay sa mas magandang kalagayan. Sa sandaling binikas niya ang masalitang iyon. May isang bagay sa loob ko ang tuluyang nasira. Hindi nakamali si inay. Hindi patawarin mo ako. Hindi ako sumasang-ayon. Kundi gusto lang ni inay na mamuhay sa mas magandang kalagayan. Tumango ako. Kung gayon, sumasang-ayon ka, hindi ko sinabi iyan. Ngunit hindi ka rin tumutol. Nanahimik si Yavi. Umikot ako at lumapit sa MC. Magalang na humingi ng mikropono. Tiningnan niya ako ng may awa at pag-aalala. Ngunit ibinigay niya ito sa akin. Tahimik ang bulwagan. Inilapit ko ang mikropono sa aking magalabi at narinig ko ang aking boses na kumakalat sa buong silid. Humihingi akong paumanhin sa lahat kamabisita. Sa mga kamag-anak. Sa mga kaibigan ng makabilang panig. Ngayon sana ay isang masayang araw at ayaw kong matapos ang lahat ng ganito. Ngunit dahil nagtanong ang aking magiging biyenan, sa harap ng lahat. Sasagutin ko rin sa harap ng lahat. Sumigaw si Isabel. Sofia, hindi ko siya tiningnan at nagpatuloy. Ang Chondo unit na iyon ay hindi ko mailalagay sa pangalan niya. Pagkasabi ko niyon. Humingang ang malalim ang lahat sa bulwagan. Halos sumugot sa akin si Isabel. Bakit hindi mo kaya? Huwag kang magsalitang riddle sa harap ng mga tao. Humarap ako sa kanya. Sa pagkataong ito, kalmado ko siyang tiningnan dahil 3 buwan na ang nakakaraan ay inilipat ko na ang Chondo unit na iyon sa pangalan ng aking ina. Lahat ay natigilan. Literal na napatulala. Kung hanggang sa sandaling iyon ay nagulat lamang ang magabisita. Sa sandaling iyon ay naging bato ang buong bulwagan. Ang mukha ni Isabel ay naging pula. Pagkatapos ay naging nakamamatay na puti. Nanatiling hindi gumagalaw si Alejandro. Ibinaba ni Jaffy ang kanyang mabraso ng walang lakas. Nakatingin sa akin na parang estranghero. Narinig ko pa ang isang tao sa pinakamalapit na mesa na nagulog ng kutsara sa isang plato. Si Isabel ang unang nakreact. Naputol ang kanyang boses sa isang hiyaw. Ano ang sinabi mo? Malinaw kong sinagot. Sinabi ko na ang Chondo unit na ito ay kasalukuyang nasa pangalan ng aking ina. Hindi na ito pag-ari ko. Kaya naman, wala akong mailalagay sa pangalan niya ngayon. Napatumba si Isabel. Ang kanyang dating kumpiyansa at kasapatan ay nawala. Tiningnan niya ako ng may matalim na tingin at biglang humarap kay Jaffy. Alam mo ba? Nagutal si Yavi. Ako. Hindi ko alam. Inilagay niya ang bahay sa pangalan ng kanyang ina. At hindi mo alam? Sumigaw si Alejandro. Kumalma ka. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang asawa. Ngunit hindi na makakalma si Isabel. Itinuro niya ako. Pinlano mo ang lahat ng una pa, ikaw at ang iyong ina ay naglatanggang bitag sa amin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at natawa. Walang luha. Ngunit may bukol sa aking lalamunan. Kami ang naglatag ng bitag, at sino ang humingi ng aking condo unit sa gitna ng isang wedding banquet? Sino ang nagpilit sa akin na patunayan ang aking desente sa pamamagitan ng pagbibigay ng aking ari-arian sa aking biyenan? Sinasabi ninyo na niloko namin kayo. Ngunit kung ngayong araw ay akin pa rin ang Chondo. Siguro ay napakasaya ninyo. Diba? Nagalit
Si Isabel. Sa sandaling iyon, tumayo ang aking ina. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang sandaling iyon. Hindi matangkat ang aking ina, payat siya. Sa isang simple unit eleganteng light lilac dress. Mukha siyang mahinhin sa gitna ng marangyang bulwagan. Ngunit nang siya ay lumakat, nakpakita siyang matinding, lakas na nakpatahimik sa lahat. Dahan-dahang lumapit ang aking ina sa pasilyo at itinaas ang kanyang ulo. Tiningnan si Isabel. Tama siya. Ako ang nagsabi kay Sofia na ilipat ang kondo sa aking pangalan. Hindi malakas ang boses ng aking ina. Ngunit bawat salita ay matatag, na parang isang matibay na pako. Ginawa ko iyon dahil ako ang kanyang ina. Ipinanganak ko siya. Pinalaki ko siya. Nakita ko siyang umibig. Naghahanda para sa kanyang kasal. Kailangan kong tiyakin ang isang paraan ng pagtakas para sa aking anak at lumabas na hindi ako nag-alala ng walang dahilan. Nanginginig si Isabel. Kayo ay insulto ang aming pamilya. Ngumiti ang aking ina ng may pakapait. Hindi. Ang inyong pamilya ang uminsulto sa sarili nito. Walang sinuman ang pumilit sa inyo na kumuha ng mikropono at hingin ang bahay sa nobya sa araw ng kanyang kasal. Nais sanang maksalita ni Alejandro. Ngunit nauna nang tumayo ang aking ama. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humampas sa mesa. Nagsalita lamang siyang isang pangungusap na nakpatahimik sa buong panik ng nobyo. Ibinigay namin ang aming anak na babae sa kasal. Hindi namin siya ibinabenta. Punong luha ang aking mga mata. Sa 30 taon, hindi ko pa nakita ang aking mamagulang na ganon kalakas. Hindi sila nakiskandalo. Hindi sila nakipagtolo. Ngunit bawat isa sa kanilang mga salita ay may sapat na bigat upang mapanatili ang natitirang bahagi ngang aking dignidad sa gitna ngang bulwagan na puno ang mausisa na tingin. Lumapit sa akin si Yavi at bumulong na halos nagmamakawa. Sofia, pumunta tayo sa ibang silid. Mag-usap tayo ng mag-isa. Maaari pa ring ayusin ang lahat. Humarap ako sa kanya. Ang lalaking ito na noong nakaraang gabi ay hinawakan ang aking kamay at sinabing bibigyan niya akong pinakamagandang kasal at ngayon ay narito. Walang magawa. Mahina. Hindi kayang. Protektahan ako mula sa kanyang ina at hindi naglakaslop na panigan ang katotohanan. Napakababa nga aking boses nang tanungin ko siya. Ano ang ayusin mo? Jaffe, ang iyong pakmamahal o ang kondo unit na hindi mo na makukuha, parang sinampal si Jaffe? Umurong siya ang kalahating hakbang. Alam kong nasasaktan siya. Ngunit huli na ang sakit na iyon. Iniwan ko ang buket sa pinakamalapit na mesa. Ang ilang gusot na petals ay nanatili sa aking kamay. Tiningnan ko sila at bigla kong naintindihan na parang sila ang aking puso. Maganda. Malambing. Ngunit kapag pinisil ng napakahigpit. Nakaking pulbos ito. Inalis ko ang aking belo sa aking ulo. Ang buong bulwagan. Nakpipigil ng hininga. Ay nagmamasit. Wala pa akong sinasabi. Ngunit naintindihan ng lahat. Kapag ang isang dalaga sa gitna ng kanyang sariling kasal ay nakalis ngang belo, nangangahulugan iyon nasa kanyang kaluluwa, ay nakpasya, siya na walang pagbabalik. Itinaas ko ang aking ulo sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Tiningnan si Javi at dahan-dahang sinabi, Yavi, hindi ako magpapanggap na walang nangyari ngayong araw. At ang aking sumunod na pangungusap ang nakpatulala sa buong pamilya ng nobyo. At ang nagtapos sa kasalang ito. Na minsan ay itinuring kong simula ng aking kaligayahan. Direkta akong tumingin kay Jaffe. Hawak pa rin ang belo na inalis ko. Ang aking boses ay napakalma na nagulat ako sa aking sarili kung paano ko ito napanatili sa gitnang kaguluhang iyon. Yavi, walang kasal.
Ang tatlong salitang ito ay bumaksak sa katahimikan. Hindi sila malakas o brusko. Ngunit napakabigat na tila ang buong, bulwagan ay lumubog sa ilalim ng kanilang bigat. Nanigas si Yavi. Namutla ang kanyang mukha. Ilang beses na gumalaw ang kanyang mga labi. Ngunit hindi siya makapaglabas ng kahit isang salita. Alos tumakbo si Isabel pababa ng entablado. Ang laylayan ng kanyang pulang dress ay humahagot sa mahagdan. Naputol ang kanyang boses. Naging matinis at matalim. Nawalang bakas ng kanyang pekeng tamis. Sofia. Naklakas loob kang ulitin iyan. Humarap ako sa kanya. Hindi na ako umiwas ng tingin o nagsasalita ng mahina tulad ngang sa simula. Sinabi ko, walang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Nababalif ka na ba? Nakaipadala na ang mga imbitasyon. Nakahanda na ang mga mesa. Nakaupo na ang mamabisita. Hindi mo lang basta masasabi. Wala na. Ginagawa mong katawa-tawa ang aming pamilya. Natawa ako ng pagod at malamig. Naging katawa-tawa ang inyong pamilya sa sandaling kinuha ninyo ang mikropono at hiningi ang aking condo unit. Hindi nang ako ay renounce ng lahat ng ito. Napahinga ng malalim si Isabel. Lumapit si Alejandro at sinubukang magsalita ng kalmado. Na parang ang mahinahong boses ay makapagpapabalik sa lahat sa dati. Sofia, huwag kang magmadali. Magpunta tayong lahat sa isang pribadong silid at mag-usap. Ang kasal ay isang seryosong bagay. Hindi mo basta-basta maiwan ang lahat. Tiningnan ko siya. Sumasang-ayon ako, ang kasal ay isang seryosong bagay. Tiyak dahil seryoso ito. Hindi ako makakapasok sa isang kasal kung saan mula sa unang araw ay pinaplano ng pamilya ng aking asawa na kunin ang aking ari-arian. Sa sandaling iyon, tila nagising si Javi. Lumapit siya sa akin. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Ngunit tinalis ko ito. Sofia, huwag mong gawin ito. 3 taon na tayong nagmamahalan. Gusto mo bang iwan ang lahat dahil sa isang hindi pagkakaunawaan? Nang marinig ko ang salitang hindi pagkakaunawaan, nakaramdam akong kapaitan na umakyat sa aking lalamunan. Hindi pagkakaunawaan? Tanong ko ng napakababa ang boses. Tatanungin lang kitang isang tanong. Kung ngayong araw ay akin pa rin ang tsondo, pinigilan mo ba ang iyong ina? Nanahimik si Yavi. Tiningnan ko siya sa mata. Sagutin mo. Iniwas niya ang tingin. Nahanap ko sana ang paraan para makausap siya. Pagkatapos kailan? Pagkatapos ba napilitin nila akong ilipat ito sa pangalan niya? Sa harap ngang lahat ng kamag-anak o pagkatapos kong maging asawa mo at wala na akong paraan ng pagtakas? Sofia, huwag kang mag-isip ng pinakamasama. Tumango ako. Lumalabas ang luha. Ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Oh, hindi ko sana inisip ang pinakamasama. Naktiwala ako sa iyo. Lubos akong naktiwala na nang hinhin ng aking ina na palitan ko ang titulo na kondo. Nagalit ako sa kanya. Naktiwala ako sa iyo. Sa iyong pamilya. Naktiwala ako hanggang sa puntong ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako katanga. Pagkabikas kong salitang iyon. Mabilis na lumapit ang aking ina at hinawakan ang aking kamay. Sofia, huwag kang magsalitang ganyan. Humarap ako sa kanya na may hapdisam nga mata. Pero totoo iyan. Inay, kung hindi mo nakita ang mangyayari, ngayon ay nasa isang dead end ako. Mahigpit na pinisil ngang aking ina ang aking kamay. Hindi ka tanga. Anak, tapat ka lang, at ang mga tapat na tao ay masyadong nagtitiwala sa iba. Ang mga salitang iyon ay bumigat sa aking dibdib.
Ngunit bago ako makapagsalita nga anuman, mula sa isa sa mamesa sa paning ng nobyo ay narinig ang matalim na boses ng isang babae. Anong klaseng babae ito? Ang kasal ay normal na nagaganap at nag-ingay siya. Lumingon ako. Siya si Tita Tamara ni Jaffy. Hanggang sa sandaling iyon, nakaupo siya ng tahimik. Ngunit ngayon ay nakatayo siya at nakahawak sa kanyang baywang. Tinitingnan ako na parang isang spoilet na manugang. May sasabihin ako sa iyo. Ang isang babae na pumapasok sa bahay ng kanyang asawa ay dapat maging mahinhin. At ano ito? Sinasabi ngang biyenan ang ilang salita at siya ay nagtataka na sa harap ng buong pamilya. Sa kanitong klase, sa hinaharap, ay wala nang magagawa. Bago pa ako makasagot, tumayo si tita ko. Sino ang tinutukoy mo? Sino ang wala nang magagawa? Humarap si Tamara. Siya. Matigas na boses ni tita. May anak ka ba? Kung mayroon ka. Kapag ikinasal mo siya at ang pamilya ngang nobyo sa gitna ngang kasal ay humingi ngang isang bahay na higit sa 1,000,000, sabihin mo sa kanya na ibigay ng tahimik. Ngunit ang aking pamangkin ay hindi mamumuhay ng ganun. Muling tumaas ang tensyon. Nakati-hati ang makabisita sa grupo at naksimulang makbulungan. Ang ilan ay umiling. Ang iba ay tiningnan ang pamilyaeng nobyo ng may pagamak. Ang iba ay nakiramay sa akin. At ang iba ay nag-enjoy lang sa palabas. Tumingin si Jaffy sa paligid na may mukha na nagliliyap sa kahihiyan. Bumaba ang boses niya na pinipigilan ang galit. Sofia, gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo para maging masaya ka? Nanigas ako sandali. Lumalabas na hanggang ngayon ay akala ko na ito ay tungkol sa kanyang pagmamataas. Dahan-dahan kong sinabi. Hindi ko kailangan na lumuhod ka. Kailangan ko lang na sa sandaling sinabi iyon ngang iyong ina. Lumapit ka sa kanya at sabihin mo, Inay, akin ang chondo unit na iyan ni Sofia. Hindi mo dapat sabihin ng ganyan. Isang pangungusap lang. Ngunit hindi mo sinabi. Nagngiteng-gitang ngipin ni Xavi. Dahil siya ang aking ina. Ngumiti ako sa gitnang luha. Oh, dahil siya ang iyong ina. At ano ako para sa iyo? Ang tanong na iyon ay nagpatulala sa kanya. Hindi ako naghintayang sagot. Lumapit ako sa mesa. Inilapag ang belodon at inalis ang aking wedding ring sa aking mga daliri. Ang bawat kilos ko ay mabagal at desidido. Na parang inaalis ko ang huling mailusyon, si Isabel. Nang makita ito, ay talagang natakot. Ano ang balak mo? Itinaas ko ang aking ulo. Alis na ako. Huwag kang maglakas-loop. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking braso. Bumaon ang kanyang makuko sa aking balat. Kung alis ka dito ngayon, mamumuhay ka ng buong buhay mo na nakayuko. Paktawanan ka nga tao. Sasabihin nila na iniwan ka. Na kinansela ang iyong kasal. Na walang sinuman ang magpapakasal sa iyo. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon. Nakita ko nang napakalinaw ang ganitong uri ngang mababae. Ang mga gumagamit ng takot ng iba upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Hindi siya natatakot na makdusa ako, natatakot siya na maklakas, loob akong umalis. Dahan-dahan kong pinalaya ang aking braso. Nakakamali ka. Ang taong nagpahiya sa akin ngayon ay hindi ako. Si Isabel, na nagagalit, ay itinaas ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya ako nahawakan. Humakbang pasulong ang aking ama at sinalubong siya. Ang mukhang aking ama sa sandaling iyon ay napakalamig. Kung hahawakan niya ang aking anak, ngayong araw ay
Hindi na matatapos ang usapin sa pagkakanselangeng kasal. Naniga si Isabel. Nakmadali, si Alejandro na ilayo ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang tingin na nakatuon sa aking pamilya, ay nababasa na ang malinaw na malisya. Nawala ang maskarang respeto. Nananatili lamang ang pakabigongang isang taong hindi nakakuha ngang gusto niya. Sinabi niya ng mabigat ang boses. Paano ninyo pinalaki ang inyong anak? Para payagan siyang maging napakamapanira sa kanyang sariling kasal? Agad na sumagot ang aking ama. Nang hindi itinas ang boses, ngunit bawat salita ay malakas na tumatama. At paano ninyo pinalaki ang inyong anak? Para payagan ang kanyang ina sa gitna ng kasal na hingin ang ari-arian sa kanyang asawa? Nanahimik si Alejandro. Sa mga kalapit na mesa, may bumulong. Tama siya. Biglang lumapit si Jeffy sa aking mga magulang. Yumuko siya. Patawarin ninyo ako. Kumirot ang aking puso. Ang mga paumanhin na iyon ay dapat na dumating ng mas maaga. Bago niya pinayagan ang kanyang ina na pahiyain ako. Bago niya tahimik na pinagmasdan ang aking kawalan ng pag-asa. Bago ang lahat ay gumuho, tiningnan siya ang aking ina ng may kalungkutan at lamig. Gustong-gusto kita. Yavi. Gustong-gusto kita dahil mukha kang mabuti. Mukha kang mahal mo si Sofia. Ngunit ang isang lalaking tunay na nagmamahal ay hindi nagpapahintulot na pahiyain. Ang kanyang magiging asawa sa harap ng maraming tao. Itinaas ni Yavi ang kanyang ulo. Pula ang kanyang mamata. Alam ko. Nakasala ako. Umiling ang aking ina. Hindi ka lang nakasala. Mahina ka. At ang kahinaan ng isang lalaki ay minsan mas nakakasakit sa isang babae kaysa sa kasamaan. Nang marinig ko ito, yumuko si Yavi. Umikot ako. Ayoko nang tumingin. Dahil habang tinitiknan ko, lalong sumasakit ang 3 taon ng aking kabataan. Sakit? Hindi dahil nawalan akong lalaki. Kundi dahil naintindihan ko na ang lalaking ito ay mula sa simula ay walang lakas upang protektahan ako. Tuliro ang MC sa isang sulok. Lumapit din ang manager na restaurant. Sa kanyang mukha ay nababasa ang pag-alala. Nagsimulang tumayo ang mga bisita. Tumakbo ang aking mga kaibigan patungo sa entablado. Si Maria, ang aking matalik na kaibigan, ay hinawakan ako sa balikat. Sofia, ayos ka lang? Tiningnan ko siya at ngumiti. Buhay. Namula ang mga mata ni Maria. Kung alis ka, sasama ako sa iyo. Tumango ang ibang mababae sa likod niya. Tanging ang kilos na iyon ang nagbigay ng ginhawa sa aking kaluluwa. Huminga akong malalim at sinabi ng sapat na malakas upang marinig ng lahat. Humihingi akong paumanhin sa lahat ng mga bisita sa abala na aming idinulot. Sa gayon, tapos na ang aming seremonya ang kasal. Kung magpapatuloy ang restaurant sa serbisyo, mangyaring manatili at maghapunan. Ituring ninyo itong paumanhin mula sa aming pamilya. Sumigaw si Isabel. Sofia, wala kang karapatang magpasya. Humarap ako. May karapatan akong magpasya sa aking buhay. Pagkasabi nito, kinuha ko ang laylayan damit at bumaba sa entablado. Sa bawat hakbang, malinaw kong naririnig ang tibok na aking puso. Naririnig ko ang mga bulungan. Ang pahingang sinuman. Ang pa-click ng mga kamera. Ang klater ng aking masapatos sa marmol na sahig. Ngunit kakaiba. Hindi ako nakakaramdam ng kahinaan. Sa halip, nakaramdam ako na parang lumabas ako mula sa isang makitit at madilim na hawla. Kahit na sa labas ay naghihintay ang isang bagyo, tumakbo si Jeffy sa aking likuran. Sofia. Hintay. Hindi ako lumingon. Hinawakan niya ulit ang aking braso. Sa pagkataong ito hindi nang may lakas,
kundi nang may nangingini na kamay. Nagmakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako na pagkakataon na ipaliwanag ang lahat. Huminto ako at humarap sa kanya. Ang kanyang wedding suit ay perpektong plansado pa rin. Ang kanyang bowtie ay nasa lugar. Ang kanyang masapatos ay kumikinang. Ang lahat sa kanya ay nasa ayos. Tanging ang tiwala sa pagitan namin ang nawasak hanggang sa mga pundasyon. Ano ang gusto mong ipaliwanag? Tanong ko sa kanya. Nahirapan si Jaffy sa pagsasalita. Hindi ko akalain na sasabihin ito ni inay ngayon din. Ngunit alam kong sa kanya na ang Chondo unit. Nanahimik ka at ayan ay sapat na. Tumango ako. Pagkatapos. Dahan-dahan kong inalis ang wedding ring na ilang oras ko lang sinuot. Isang malamig na metal. Inilagay ko ito sa kanyang palat. Ito ay para sa iyo. Tiningnan ni Javi ang singsing. Naging bato ang kanyang katawan. Javi. Hindi ko pinagsisisihan ang 3 taon na makasama tayo. Dahil ako. At least. Ay tapat. Ngunit mula ngayon. Tapos na tayo. Pagkasabi nito. Umikot ako at lumayo. Sa pagkakataong ito. Hindi siya sumunod sa akin. Sa aking likuran ay nanatili lamang ang pag-iya ng kanyang ina. Ang ugong nga boses nga makamag-anak. At may tumawag sa aking mga magulang. Nakmadali ang aking makaibigan na sumunod sa akin. Bumukas ang makapinto ang restaurant nang lumabas ako sa bulwakan. Sa labas. Umihip ang hangin ng hapon mula sa ilog. Ang laylayan ngang dress ay bumabalot sa aking mabinti. Marahil ay kumalat na ang aking makeup. Ngunit wala akong pakialam. Naramdaman ko na ang hangin sa kalye ay malamig. Ngunit malamig ito. Ngunit hindi pagka. Ang aking makamahulang ay naklakat sa mahkabilang panig ko. Hinawakan ng aking ina ang aking braso. Sinabi ng aking ama ng mahina. Uwi na tayo. Anak. Tumango ako. Ngunit nang bumaba ako sa huling baitang bago ang pasukan ng hotel. Nag-vibrate ang telepono sa aking handbag. Ito ay isang mensahe. Hindi mula kay Javi. Kundi mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at nakita lamang ang isang linya. Kung sa tingin mo ay nalutas na ang lahat sa pakanselang kasal. Nakkakamali ka kung ang pamilya ni Alejandro ay nakatuon sa bahay na iyon. Hindi sigurado na mapapanatili mo ito. Nanigas ako. Isang lamig ang bumalot sa aking likod. Bago ko pa may pakita ang mensahe sa aking mga magulang mula sa likod ng ingay ng ballroom. Dumating ang malakas at galit na sigaw ni Alejandro. Na parang kakakilala lang niya sa isang bagay na mas kakilakilabot kaysa sa pakawalang kondo unit at naramdaman ko na ang pakanselangang kasal ngayong araw ay simula pa lamang, naiwang nakatayo ako sa hagdanan. Ang mensahe sa screen ng telepono ay patuloy na kumikinang. Bawat salita ay tila bumabaon ng malamig sa aking utak. Oh, kung sa tingin mo ay nalutas na ang lahat sa pagkanselangang kasal? Nagkakamali ka. Lumunok ako. Napansin ng aking ina na nakatayo sa aking tabi. Nahuminto ako at mas mahigpit na pinisil ang aking kamay. Sofia, anong nangyayari? Hindi ako agad sumagot. Muli kong binasa. Pinatay ang screen. Wala. Inay. Umuwi na tayo. Sinabi ko. Ngunit alam ko sa akin sarili na malayo ito sa wala. Sa likuran. Naririnig pa rin ang malakas na sigaw ni Alejandro. Javi. Huminto ka! Sinabi ko sa iyo! Matalas at nabulunan ang kanyang boses. Wala nang bakas ng kanyang dating kalmado. Pagkatapos. Ay, narinig ang takot na boses ni Isabel. Ano ang sinasabi mo? Paano? Paano nangyari? Ang ingay ay dumating sa mga alon.
Humahampas sa aking likod. Hindi ako lumingon. Nararamdaman ko lang ang lahat na bumabagsak sa loob ko. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi paghahanda para sa banggaan. Bumaba ako sa huling baitang. Malakas na humihip ang hangin mula sa ilog. Ang wedding gown ay bumubulong sa mga bato. Sumakay ka sa kotse. Anak, sabing aking ama habang binubuksan ang pinto. Tumango ako at nang papasok na ako, narinig ang mabilis na makayapak sa aking likod. Sofia. Hintay. Si Javi iyon, nanatili akong ginakatayo ni Gizang, segundo at pagkatapos ay umarapa ako. Lumapit si Javi na tumatakbo. Humihinga ng nahihirapan. Baluktot ang kanyang jacket. Umahos ang pawis sa kanyang no. Hindi na siya ang eleganteng nobyo, kundi isang lalaki lamang na sinusubukang kumapit sa kung ano ang nawala na sa kanyang makamay. Sofia, huwag kang umalis. May sasabihin ako sa iyo. Tiningnan ko siya, nakbago ang kanyang tingin. Hindi na iyon kahihiyan o nasirang pagmamataas. Ito ay takot. Tunay na takot. Nagtanong ako ng napakalma. Ano ang nangyayari? Ibinaba ni Javi ang boses. Ang kondo unit. Talagang inilagay mo sa pangalan ng iyong ina. Tumango ako. Ho! Huminga siya ng malalim. Ngunit ang pahinga na iyon ay hindi nakdalangang ginhawa. Sa halip, lalo itong bumigat. Kumpleto na ang mga papeles. Nagdilim ang aking makamata. Bakit ka nagtatanong? Tumingin si Javi sa paligid at inilayo ako ng kaunti, na parang natatakot na marinig kami. Sofia, makinig ka sa akin. Hindi ito kasing simple ngang iniisip mo. Hindi ko inaalis ang aking braso. Gusto kong makinig. Gusto kong malaman kung gaano pakaraming lihim ang nakatago sa likod ng pamilyang iyon. Magsalita ka. Lumunok si Javi. Ang aking ama ay nagbigay ng senyales para doon. Nanigas ako. Anong senyales? Direkta akong tiningnan ni Javi sa mata. Isang senyales para sa pagbabentangang iyong chondo unit. Natawa ako ng tuyo. Walang kagalakan. Nagbibiro ka ba? Hindi. Hindi ako nagbibiro. Bumaba ang boses ni Javi. 2 buwan na ang nakakaraan. Nakipagpulong ang aking ama sa isang lalaki. Sabi niya, ang chondo unit ay sa amin din sa kalaunan. At nagbigay paunang bayad upang ayusin ang presyo. Pakiramdam ko ay sinampal ako 2 buwan na ang nakakaraan. Ibig sabihin, bago ko pa man ito ilagay sa pangalan ng aking ina. Ibig sabihin, noon pa man ay itinuturing na nila ang aking bahay bilang kanilang pag-ari. Tanong ko ng may malamig na boses. At alam mo iyon, yumuko si Javi. Narinig ko ang aking ama na pinag-usapan iyon. Narinig mo o alam mo? Hindi sumagot si Javi. Tumango ako. Naintindihan ko. At ngayon, mahigpit na pinisil ni Javi ang aking kamay. Ngayon, hinihingi ngang kabilang partido ang pera. Sabi nila, kung hindi matuloy ang kasunduan, mawawala ang paunang bayad at idedemanda pa kami. Tiningnan ko siya na dahan-dahang binibigkas ang bawat salita. Ano ang kinalaman ng makasunduan ng iyong ama sa akin? Javi, nautal siya. Ngunit akala ni ama na sa amin na ang chondo unit. Pinutol ko siya. Akin iyon. Tila nagyalo ang hangin. Nagulat si Javi sa akin. Sofia, intindihin mo ako. Kung lalabas ito, magkakaroon ng malaking problema ang aking pamilya. Maaring mawalan ngang malaking halaga ang aking ama. Ngumiti ako ng mapait. Problema, at alam mo ba kung sino ang may tunay na problema ngayon? Nanahimik si Javi. Nagpatuloy ako.
Ikaw at ang iyong pamilya ay nagbigay ngang senyales sa sarili ninyong desisyon. Kinakalkula ninyo ang lahat sa sarili ninyong desisyon. Itinuring ninyo ang aking ari-arian bilang inyo sa sarili ninyong desisyon. At ngayon na hindi naging maganda ang resulta, hinihiling mo sa akin na intindihin kita. Yavi, naiintindihan mo ba ako? Hindi malakas ang boses ko. Ngunit matalim ang bawat salita. Binitawan ni Javi ang aking kamay at umatras ng isang hakbang. Sofia, ayoko na umabot sa kanito ang makabahay-bahay. Ngunit umabot na. Naging tahimik. Malakas na humihip ang hangin. Sa malayo, matagal na bumusina ang isang kotse. Tiningnan ko si Javi sa huling pagkakataon. Umuwi ka na. Ang mga problema ngang pamilya mo ay wala nang kinalaman sa akin. Umikot ako upang umalis. Night muling tumawag si Javi. Sofia, hindi ako lumingon. Ano pa ang gusto mong sabihin? Naging garalgal ang kanyang boses. Kung ngayon sasabihin ko sa aking mga magulang na imposible na makuha ang Chondo unit. Maari ka bang makbago ngang isip tungkol sa atin? Pinikit ko ang aking mamata ngang isang segundo lang. Pagkatapos ay binuksan ko ang maito at humarap sa kanya. Yavi, wala kang naintindihan. Nanigas siya, dahan-dahan kong sinabi. Hindi ang kondo unit ang problema. Ang problema ay sa puso mo. Mula sa simula hanggang sa huli. Hindi ako kailanman ang una. Hindi sumagot si Javi. Sumakay ako sa kotse. Mahigpit na isinara ang pinto at nawala ang mga tunongang kalye. Agad na naiwan lamang ang tibok ng aking puso sa masikip na espasyo. Ang aking ina, na nakaupo sa aking tabi, ay dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa akin. Sofia, ayos ka lang, tumango ako. Ayos lang. Ngunit haralhal ang aking boses. Sumakay ang aking ama sa kotse. Dahan-dahan kaming umalis. Sa pamamagitan ngang salamin. Nakita ko ang anyo ni Yavi na lumiliit. Nanatili siya sa kanyang lugar nang hindi tumatakbo. Nang hindi tumatawag. Nakatayo lang. Na parang isang taong nawalan ngang isang bagay at hindi alam kung paano ito panatilihin. Umalis ang kotse sa bakuran ng hotel. Sumandal ako sa upuan. Pakiramdam ko ay walang laman. Hindi ako umiyak. Hindi ako nausalita. Walang laman lang. Pagkatapos ngang ilang sandali. Kinuha ko ang telepono at muling binuksan ang mensahe. Isang hindi kilalang numero. Ipinasa ko ito sa aking ama. Itay, tingnan mo. Tumingin ang aking ama. Nakasalubong ang kanyang kilay. Lumapit din ang aking ina. Sino ang nagpadala nito? Umiling ako. Hindi ko alam. Nanahimik ang aking ama ngang ilang segundo at pagkatapos ay sinabi. Hindi ito simple. Itay, sa tingin mo ba ay galing sa kanila? Hindi agad sumagot ang aking ama. Dahan-dahan lang siyang nagsabi. Posible. Ngunit maari rin itong mula sa iba. Kapag may pera na sangkot, ay hindi lang basta salita ang mga tao. Mahigpit na pinisil ngang aking ina ang aking kamay. Marahil ay dapat nating iulat ito sa pulisya. Umiling ang aking ama. Hindi pa. Tignan natin kung paano magaganap ang mga pangyayari. Umupo ako ng tahimik. Sinusubukan na pagsamasamahin ang lahat ng piraso. Ang senyales. Ang mga kasunduan. Ang nakbabantang mensahe. Ang siga ni Alejandro. Hindi na ito isang drama ngang pamilya. Ito ay isang usapin ng pera. At pagdating sa pera, walang nakakaalam kung gaano kalayo ang maaring umabot ang mga bagay. Huminto ang kotse sa harap ngang aming bahay.
Binuksan no aking ama ang pinto. Bumaba ako. Isang pamilyar na bahay. Ngunit iba ang pakiramdam. Na parang dumaan ako sa isang invisible na pinto. Sa likod nito ay may mundo na hindi ko pa inarap. Papasok na sana ako nang muling mag-vibrate ang telepono. Sa pagkataong ito hindi mensahe, kundi tawag mula sa parehong hindi kilalang numero. Tiningnan ko ang screen na may daliri na naninigas. Sino iyan? Anak? Tanong aking ina. Huminga ako ng malalim at pinindot ang answer button. Hello? Sa kabilang linya ay may katahimikan sa loop ngang ilang segundo at pagkatapos ay narinig ang boses ngang isang lalaki. Malalim at malamig. Ikaw ba iyan? Mahigpit kong pinisil ang telepono. Oh, sino ka? Ngumiti ang lalaki ng mapait. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay kung ano ang may kaugnayan sa Condo Unit. Bumilis ang tibo ng aking puso. Ano ang gusto mo? Ang boses sa kabilang linya ay mabagal. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang isang bagay. Isang paginto. Oh, may nag-invest ng pera. Walang sinuman ang gugustuhing mawala iyon. Isang lamig ang bumalot sa aking likod. Binabantaan mo ba ako? Hindi siya direktang sumagot. Sinabi lang niya. Dapat ka nang muling makipag-usap sa pamilya ni Alejandro. Kung hindi, hindi ito matatapos sa pagkanselang kasal. Naintindihan ko. Naputol ang tawag. Naiwan akong naninigas sa pinto ng aking bahay. Bahagyang nanginginig ang kamay na may hawak ng telepono. Inalog ako ng aking ina. Sofia, anong nangyayari? Itinaas ko ang aking ulo. Tiningnan ng aking ama. Ang aking ina at sinabi ng mahina. Itay, sa tingin ko hindi na ito mapipigilan. Malakas na humihip ang hangin ng hapon. Mas malamig ito kaysa sa tabingang ilog at sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa aking kasal. Nakaramdam ako ngang napakalinaw na takot. Hindi takot na mawalan ng pag-ibig, kundi takot sa kung ano ang naghihintay sa akin. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Sa harap ngang pintuan ng bahay. Ang telepono ay mainit pa rin sa aking kamay. Ang boses ng lalaking iyon ay hindi malakas o brusko. Hindi siya direktang nakbanta. Ngunit tiyak ang paraan ng kanyang pagsasalita. Mabagaw at sigurado. Na parang nasa kanyang magkamay na ang lahat. Ang nagpatindig balahibo ko. Dahan-dahang hinawakan ng aking ina ang aking balikat. Sofia, magsalita ka. Lumunok ako. Sinusubukang magsalita ng kalmado. May tumawag tungkol sa condo unit. Lumapit ang aking ama. Ibigay mo sa akin. Ibinigay ko ang telepono sa kanya. Tahimik na tiningnan ng aking ama ang screen at nagtanong. Ano ang sinabi niya? Ikinuwento ko ang lahat. Salita sa salita. Nang walang inialis o idinadakdak. At habang nagsasalita ako, mas malinaw kong naintindihan na hindi na ito isang kuwento tungkol sa isang sakim na pamilya. May mga third party na sangkot. May pera na sangkot. At ang pera ay nagdadala ng anuman. Umupo ang aking ina sa isang bangko. Hawak ang kanyang dibdib. Diyos ko, paano nangyari ito? Tahimik ang aking ama ng matagal at pagkatapos ay sinabi ng mabigatang boses. Sofia, sabihin mo sa akin ang totoo. Tapos na ba ang lahat ng papeles ng condo unit? Itay, kumpleto na. Ang titulong ari-arian ay nasa pangalan ni inay. Ang deed of donation ay notarized. Lahat ng buwis ay bayat na. Tumango ang aking ama. Mabuti iyan. Tiningnan siya ng aking ina. Ano ang maganda doon? Tinatawagan na tayo ng may banta. Humarap ang aking ama sa aking ina. Kahit papaano. Sa legal na pananaw.
may karapatan tayo. Hindi nila ito makukuha. Nang marinig ko ito, bahagyang kumalma ako. Ngunit akat kung naalala ang buses na lalaking iyon. Kung may nag-invest ng pera, walang sinuman ang gugustuhing mawala ito. Kung hindi nila ito makukuha sa batas, ano ang gagawin nila? Umupo ako sa isang upuan na nakakapit ang aking makamay. Itay, paano kung mag-iskandalo sila? Tiningnan akong aking ama. Natatakot ka ba? Nanahimik ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na nahaharap ako sa mga paghihirap. Ngunit ba ito? Hindi ito problema sa trabaho o sa aking personal na buhay. Ito ay kawalan ng katiyakan. Hindi ko alam kung sino ang aking kalaban o kung ano ang kanyang kayang gawin. Sinabi ko ng matapat. Hindi ako natatakot. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin nila. Tumangho ang aking ama. Nakakatakot ang hindi alam. Naging tahimik. Biglang tumayo ang aking ina. Hindi. Hindi ganito. Kailangan ko silang tawagan. Pinigilan siyang aking ama sa braso. Para saan? Para linawin ang mabagay-bagay. Sino ang isinangkot nila dito? Ano ang balak nilang gawin sa aming anak? Umiling ang aking ama. Kung tatawa ka ngayon, malalaman nila na nag-aalala tayo. Nanigas ang aking ina. At ano, hihintayin lang natin? Huminga ng malalim ang aking ama. Hindi tayo hihintayin, kundi panatilihin ang kapayapaan. Tiningnan ko ang aking ama. Tulad ng dati. Konti lang ang kanyang salita. Ngunit bawat isa ay may bigat sa tingin ko. Ang tumawag ay hindi necessarily ang lalaki ni Alejandro. Nagkunot ang aking no. Ano ang ibig mong sabihin? Mari itong ang nakakuhang senyales? O isang middleman o kung sino ang nasa likod ng buong kwentong ito? Isang lamik ang bumalot sa aking likod? Sino ang nasa likod nito? Tumango ang aking ama. Ang magadil na tulad nito ay hindi laging malinis. Lalo na kapag may nagbibigay ng senyales para sa isang ari-arian na hindi pa nila pagmamayari. Nang marinig ko ito, namutla ang aking ina. Ibig mong sabihin, ito ay maaring may kaugnayan sa. Hindi natapos ng aking ama ang pangungusap. Ngunit naintindihan ko, huminga ako ng malalim. Sinusubukang kumalma. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tiningnan ako ng aking ama. Sa simula, kailangan mong magpahinga. Ngayong araw ay masyado kang napagod. Umiling ako. Hindi ko kaya. Tiningnan ako aking ama at tumango. Mabuti. Kung gayon, direkta ako. Tumuvit ako. Oh, ang problemang ito ay hindi malulutas mag-isa. Naintindihan ko, gusto mong humingi ng tulong sa isang tao. Pinag-isipan ito ang aking ama. Isang matandang kaibigan ko. Abogado. Ay nautrabaho sa real estate na sektor. Tumango ako. Oh, sumabat ang aking ina. Tawagan mo siya ngayon din. Kinuha nga, aking ama ang telepono. Ngunit bago pa siya makadial, muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkataong ito ay si Javi. Lumabas ang kanyang pangalan sa screen. Tiningnan ko siya ng tahimik. Siya ba? Tanong aking ina. Tumango ako. Huwag kang sasagot. Kumunot ang aking no. Inay, nag-alangan ako ang isang segundo at pagkatapos ay pinindot ko ang button. Hello? Sa kabilang linya ay katahimikan. Tanging isang mabigat na pahinga. Pagkaraan ng ilang sandali. Nagsalita si Javi. Sofia. Nakauwi ka na ba? Ang kanyang boses ay garalgal. Pagod. At gulong-gulo. Oh, Sofia.
Patawarin mo ako. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Alam kong nakamali ako ngayon. Ngunit hindi ito kasing simple ngeng iniisip mo. Ngumiti ako ng may pakapait. Sinabi mo na iyan ngayon. Nanahimik si Yavi. Ano ang gusto mo? Tanong ko. Bumaba ang kanyang boses. Ang aking ama ay katatawak lang. Huminto ang tibok ang aking puso. Sino? Hinihingi nila ang pera. Mahigpit kong pinisil ang telepono. Makano? Sumagot si Jaffy ng napakababa ang boses. I pay esto. Ling. Nanginginig ang aking ina. Nanakaupo sa aking tabi. Diyos ko. Pinikit ko ang aking mga mata ngang isang segundo. Psto. Ling. Hindi ito isang halaga na maring mawala at kalimutan ng basta-basta. Sapat na ito upang sirain ang isang pamilya. At ano? Tanong ko. Malakas na bumuntong hininga si Jaffy. Wala ang aking ama sa ganong pera. Ngayon ay nag-isip siya. Tumahimik siya. Naintindihan ko. Kahit na sinabi ni Jaffy ng mahina na makipagnegosasyon muli sa iyo, hindi ko napigilan ang aking sarili at natawa. Makipagnegosasyon sa akin? Oh. Tungkol saan? Nanahimik si Jaffy. Sinabi ko para sa kanya, makipagnegosasyon upang ilagay ko ang kondo unit sa pangalan niya. Hindi sumagot si Javi. Ngunit ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Naramdaman ko na lahat ay naninigas sa loob ko. Walang galit o sakit. Tanging lamig. Yavi. Oh. Sabihin mo sa iyong ama. Ang boses ko ay napakalinaw. Mula ngayon, ang Chondo unit na ito ay walang kaugnayan sa iyo, sa iyong pamilya, o sa anuman sa inyong mga kasunduan. Sofia, huwag kang maging masyadong categorical. Hindi ako categorical. Nagtatapos lang ako. Nunit kung hindi na chingi tumalutas. Mag-iskandalo sila. Hayaan silang mag-iskandalo. Nanahimik si Yavi. Sofia, hindi mo ba naiintindihan? Pinutol ko siya. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Naging tahimik. Nagpatuloy ako. Sa tingin mo ba dahil sa iyo ay ayusin ko ang makahihinat ng napakakamali nga iyong pamilya, ayoko na ayusin mo. Ngunit pinipilit mo ako na gawin iyon. Nanahimik si Jaffy at pagkatapos ay sinabi ng napakababa ang boses, wala na akong ibang paraan. Nakakaawa pakinggan iyon. Ngunit ang awa na iyon ay hindi na sapat upang pabalikin ako. Mayroon ang pagako NG responsibilidad. Ang inyong pamilya ang nagdulot nito. Ang inyong pamilya ang dapat sumagot. Ngumitis si Javi ng mapait. Madaling sabihin. Tumango ako. Oh. Madaling sabihin. Ngunit mahirap gawin. Dahil simula pa lang ay nasanay ka ng umasa sa iba. Sofia, nasabi ko na ang lahat. Papatayin ko na sana ang tawag. Ngunit bago yon, idinagdag ko. Huwag mo na akong tawagan. At pinutol ko ang tawag. Namatay ang screen. Katahimikan ang nananaig sa silid. Tiningnan ako ng aking ina. Pula ang kanyang mamata. Ayos ka lang, tumango ako. Ayos lang. Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Ginawa mo ang tama. Wala akong sinabi. Ngunit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam ko mula sa sandaling iyon ay walang pagbabalik. Hindi kay Javi, kundi sa kung ano ang paparating. Kinuha nga aking ama ang telepono. Tatawagan ko si Diego. Diego, iyon bang abogado? Tanong ko. Tumango ang aking ama. Oh, may sapat siyang karanasan para sa mga kaso na tulad nito. Tumango ako. Ngunit sa loob ko ay mayroon pa ring pakabalisa.
Alam kong ang batas ay makakaresolba lamang ng isang bahagi ng problema. Ang natitira ay ang makatao, ang kanilang kasakiman. Ang hindi nakasulat sa papel. Nang gabing iyon hindi ako natulog. Nakahiga lang ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Nakasabit pa rin ang wedding gown sa isang sulok ngang silit. Puti. Maganda. Ngunit wala ng kabuluhan. Nasa tabi ang telepono. Akala ko tatawag muli ang lalaking iyon. Ngunit hindi. Naging tahimik. Ang kalmado bago ang bagyo. Sa madaling araw, nakatulog ako at nang magising ako, ay mayroon ng bagong mensahe sa screen mula sa parehong hindi kilalang numero. Isang linya lamang. Sa tingin mo ba ay may liligtas ka na isang abogado? Tiningnan ko ang screen. Isang lamig ang bumalot sa aking likod. Lalo pang komplikado ang usaping ito. Nakatitih ako sa bagong mensahe sa screen. Sa tingin mo ba ay may liligtas kang isang abogado, isang pangungusap lamang? Walang exclamation mark. Walang anumang agresyon. Ngunit nakmula dito ang tiwala at pahamak na nakpakaba sa akin. Hindi ako sumagot o binura ang mensahe. Iniwan ko lang ang telepono. Umupo sa kama at niyakap ang aking mga tuhod. Sa labas ay madaling araw. Ang mahihinang sinang araw sa umaga ay lumusot sa mga kurtina. Gumuhit ng mahabang guhit ng liwanag sa sahig. Isang normal na umaga. Kung hindi lang dahil sa araw kahapon. Kung hindi ako isang nobya na tumakas mula sa kanyang sariling kasal. Kung hindi ako nasangkot sa isang kwento na ang katapusan ay ganap na hindi mahuhulaan. Pinuksan naking ina ang pinto. Sofia. Gising ka na ba? Humarap ako. Oh. Inay. Tiningnan ako ng aking ina. Pumasok at umupo sa gilid ng kama. Nakatulog ka ba kagabi? Ngumiti ako ng mahina. Kaunti. Huminga ng malalim ang aking ina. Pagkatapos ni ganito. Walang sinuman ang makatulog. Nanahimik ako. Dinamang ang aking ina ang aking buhok. Tulad ng ginagawa niya nung bata pa ako, huwag kang masyadong mag-isip. Narito kami ni Itay. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko na ang lahat ay bumalot sa loob ko. Alam kong sinusubukan akong pakalmahin ng aking ina. Ngunit alam ko rin na natatakot siya. Sobrang takot. Kinuha ko ang telepono at ipinasa sa kanya. Inay. Natanggap ko ito. Isinuot ng aking ina ang kanyang salamin at binasa, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Diyos ko, patuloy pa rin ang pagbabanta. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Inay. Huwag kang matakot. Tiningnan ako ng aking ina. At ikaw? Hindi ka ba natatakot? Nanahimik ako ng isang segundo at pagkatapos ay sinabi ng matapat. Natatakot ako. Ngunit hindi sa kanila. Kundi sa hindi ko alam kung sino sila. Mahigpit na pinisil ng aking ina ang aking kamay. Marahil ay dapat na nating iulat ito sa pulisya ng minsanan. Bago pa ako makasagot. Lumitaw ang aking ama sa pinto. Hindi pa. Humarap ang aking ina sa kanya. Bakit? Pumasok ang aking ama. Umupo sa isang upuan at sinabi sa kanyang karaniwang malalim na boses. Wala pa tayong dapat iulat, salita pa lang iyan. Kung ngayon ay mag-ingay tayo, mas magiging walang hiya sila. Tiningnan ko ang aking ama. At ano, maghihintay lang tayo? Umiling ang aking ama. Hindi tayo maghihintay. Kundi panatilihin ang kapayapaan. Tiningnan ko ang aking ama. Tulad ng dati, konti lang ang kanyang salita. Ngunit bawat isa ay may bigat. Sa tingin ko ang tumawak ay hindi naman si Alejandro. Nagkunot ang aking no. Anong ibig mong sabihin? Maari itong ang nakatanggap ng paunang bayad?
O isang middleman o sinoman ang nasa likod ng buong kwentong ito? Isang lamig ang bumalot sa aking likod? Sino ang nasa likod nito? Tumango ang aking ama. Ang makasunduan na tulad nito ay hindi laging malinis. Lalo na kapag may nagbibigay ngang paunang bayad para sa isang ari-arian na hindi pa nila pakmamay-ari. Nang marinig ko ito, namutla ang aking ina. Ibig mong sabihin, ito ay maaring may kaugnayan sa... Hindi natapos ngang aking ama ang pangungusap. Ngunit naintindihan ko, huminga ako ng malalim. Sinusubukang kumalma. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tiningnan ako ng aking ama. Sa simula, kailangan mong magpahinga. Ngayon ay masyado kang napagod. Umiling ako. Hindi ko kaya. Tiningnan ako ni aking ama tumango. Mabuti. Kung gayon, direkta ako. Tumuwid ako. Oh. Ang problemang ito ay hindi malulutas mag-isa. Naintindihan ko. Gusto mong humingi ng tulong sa isang tao. Pinag-isipan ito ng aking ama. Isang matandang kaibigan ko. Abogado. Ay nautrabaho sa real estate na sektor. Tumango ako. Oh! Sumabat ang aking ina. Tawagan mo siya ngayon din. Kinuha nga. Aking ama ang telepono. Ngunit bago pa siya makadial, muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkataong ito ay si Javi. Lumabas ang kanyang pangalan sa screen. Tiningnan ko siya ng tahimik. Siya ba? Tanong ngang aking ina. Tumango ako. Huwag kang sasagot. Kumunot ang aking nu. Inay, nag-alangan akong isang segundo at pagkatapos ay pinindot ko ang button. Hello? Sa kabilang linya ay katahimikan. Tanging isang mabigat na pahinga. Pagkaraan ngang ilang sandali. Nagsalita si Javi. Sofia, nakauwi ka na ba? Ang kanyang boses ay garalgal. Pagod. At gulong-gulo. Oh. Sofia, patawarin mo ako. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Alam kong nakamali ako ngayon. Ngunit hindi ito kasing simple ngang iniisip mo. Ngumiti ako ng may pakapait. Sinabi mo na iyan ngayon. Nanahimik si Javi. Ano ang husto mo? Tanong ko. Bumaba ang kanyang boses. Ang aking ama ay katatawak lang. Huminto ang tibok na aking puso. Sino? Hinihingi nila ang pera. Mahigpit kong pinisil ang telepono. Makano? Sumagot si Javi ng napakababa ang boses. Psto. Ling-ling-ling. Nanginginig ang aking ina. Nanakaw po sa aking tabi. Diyos ko. Pinikit ko ang aking mamata ang isang segundo. Psto. Ling-ling-ling. Hindi ito isang halaga na maaring mawala at kalimutan ng basta-basta. Sapat na ito upang sirain ang isang pamilya. At ano? Tanong ko. Malakas na bumuntong hininga si Javi. Wala ang aking ama sa ganoong pera. Ngayon ay nag-iisip siya. Tumahimik siya. Naintindihan ko. Kahit na sinabi ni Javi ng mahina na makipagnegosasyon muli sa iyo. Hindi ko napigilan ang aking sarili at natawa. Makipagnegosasyon sa akin. Tungkol saan? Nanahimik si Javi. Sinabi ko para sa kanya. Makipagnegosasyon upang ilagay ko ang Jondo unit sa panggalan niya. Hindi sumagot si Javi. Ngunit ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Naramdaman ko na lahat ay naninigas sa loob ko. Walang galit o sakit. Tanjing lamig. Javi. Sabihin mo sa iyong ama. Ang boses ko ay napakalinaw. Mula ngayon, ang Jondo unit na ito ay walang kaunayan sa iyo. Sa iyong pamilya. O sa anuman sa inyong mga kasunduan. Sofia.
Huwag kang maging masyadong kategorikal. Hindi ako kategorikal. Nagtatapos lang ako. Ngunit kung hindi natin ito malutas, mag-iskandalo sila. Hayaan silang mag-iskandalo. Nanahimik si Yavi. Sofia, hindi mo ba naiintindihan? Pinutol ko siya. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Naging tahimik. Nagpatuloy ako. Sa tingin mo ba dahil sa iyo ay ayusin ko ang nakahihinatnan ng makakamali ng iyong pamilya, ayoko na ayusin mo? Ngunit pinipilit mo ako na gawin iyon. Nanahimik si Jaffe at pagkatapos ay sinabi ng napakababa ang boses. Wala na akong ibang paraan. Nakakaawa pakinggan iyon. Ngunit ang awa na iyon ay hindi na sapat upang pabalikin ako. Mayroon. Ang pagako enege responsibilidad. Ang inyong pamilya ang nagdulot nito. Ang inyong pamilya ang dapat sumagot. Ngumiti si Jaffe ng mapait. Madaling sabihin. Tumango ako. Madaling sabihin. Ngunit mahirap gawin. Dahil simula pa lang ay nasanay ka ng umasa sa iba. Sofia. Nasabi ko na ang lahat. Papatayin ko na sana ang tawag. Ngunit bago iyon, idinagdag ko. Huwag mo na akong tawagan. At pinutol ko ang tawag. Namatay ang screen. Katahimikan ang nananaig sa silid. Tiningnan ako ng aking ina. Pula ang kanyang mga mata. Ayos ka lang? Tumango ako. Ayos lang. Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Ginawa mo ang tama. Wala akong sinabi. Ngunit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong mula sa sandaling iyon ay walang pagbabalik. Hindi kay Jave. Kundi sa kung ano ang paparating. Kinuha ang aking ama ang telepono. Tatawagan ko si Diego. Diego. Iyon ba ang abogado? Tanong ko. Tumango ang aking ama. May sapat siyang karanasan para sa mga kaso na tulad nito. Tumango ako. Ngunit sa loop ko ay mayroon pa ring pagkabalisa. Alam kong ang batas ay makakaresolba lamang ang isang bahaging ang problema. Ang natitira ay ang mga tao, ang kanilang kasakiman. Ang hindi nakasulat sa papel ng gabing iyon. Hindi ako natulog. Nakahiga lang ako sa kama. Nakatingin sa kisama. Ang wedding gown ay nakasabit pa rin sa isang sulong silit. Puti. Maganda. Ngunit wala ng kabuluhan. Ang telepono ay nasa tabi. Akala ko tatawag muli ang lalaking iyon. Ngunit hindi. Naging tahimik. Ang kalmado bago ang bagyo. Sa madaling araw. Nakatulog ako at nang magising ako ay mayroon ng bagong mensahe sa screen mula sa parehong hindi kilalang numero. Isang linya lamang. Sa tingin mo ba ay may liligtas kainege isang abogado? Tiningnan ko ang screen. Isang lamig ang bumalot sa aking likod. Lalo pang komplikado ang usaping ito. Nakatitig ako sa bagong mensahe sa screen. Sa tingin mo ba ay may liligtas kang isang abogado? 4 na salita lamang. Walang exclamation mark. Walang anumang agresyon. Ngunit nakmula dito ang tiwala at pahamak na nakpakaba sa akin. Hindi ako sumagot o binura ang mensahe. Iniwan ko lang ang telepono. Umupo sa kama at niyakap ang aking mga tuhod. Sa labas ay madaling araw. Ang mahihinang sinanga araw sa umaga ay lumusot sa makurtina. Gumuhit ng mahabang guhit ng liwanag sa sahig. Isang normal na umaga. Kung hindi lang dahil sa araw kahapon. Kung hindi ako isang nobya na tumakas mula sa kanyang sariling kasal. Kung hindi ako nasangkot sa isang kwento na ang katapusan ay ganap na hindi mahuhulaan. Binuksan aking ina ang pinto. Sofia. Gising ka na ba? Humarap ako. Oh. Inay. Tiningnan ako ng aking ina.
Pumasok at umupo sa gilid ng kama. Nakatulog ka ba kagabi? Ngumiti ako ng mahina. Kaunti. Humingangang malalim ang aking ina. Pagkatapos ni ganito. Walang sinuman ang makatulog. Nanahimik ako. Dinama ng aking ina ang aking buhok. Tulad ngang ginagawa niya nung bata pa ako, huwag kang masyadong mag-isip. Narito kami ni Itay. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo. Nang marinig ko iyon, naramdaman ko na ang lahat ay bumalot sa loob ko. Alam kong sinusubukan akong pakalmahin ng aking ina. Ngunit alam ko rin na natatakot siya. Sobrang takot. Kinuha ko ang telepono at ipinasa sa kanya. Inay, natanggap ko ito. Isinuot ng aking ina ang kanyang salamin at binasa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Diyos ko. Patuloy pa rin ang pagbabanta. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Inay, huwag kang matakot. Tiningnan ako ng aking ina, at ikaw? Hindi ka ba natatakot? Nanahimik akong isang segundo at pagkatapos ay sinabi ng matapat. Natatakot ako, ngunit hindi sa kanila, kundi sa hindi ko alam kung sino sila. Mahigpit na pinisil ngang aking ina ang aking kamay. Marahil ay dapat na nating iulat ito sa pulisya ng minsanan. Bago pa ako makasagot, lumitaw ang aking ama sa pinto. Hindi pa. Humarap ang aking ina sa kanya. Bakit? Pumasok ang aking ama. Umupo sa isang upuan at sinabi sa kanyang karaniwang malalim na boses, wala pa tayong dapat iulat, salita pa lang iyan. Kung ngayon ay mag-iingay tayo, mas magiging walang hiya sila. Tiningnan ko ang aking ama. At ano? Maghihintay lang tayo? Umiling ang aking ama. Hindi tayo maghihintay. Kundi panatilihin ang kapayapaan. Tiningnan ko ang aking ama. Tulad ng dati, konti lang ang kanyang salita. Ngunit bawat isa ay may bigat. Sa tingin ko, ang tumawag ay hindi naman si Alejandro. Nagkunot ang aking nu. Ano ang ibig mong sabihin? Mari itong ang nakatanggap ng paunang bayad? O isang middleman o sino man ang nasa likod ng buong kwentong ito? Isang lamig ang bumalot sa aking likod. Sino ang nasa likod nito? Tumango ang gayking ama. Ang magkasunduan na tulad nito ay hindi laging malinis. Lalo na kapag may nagbibigay ng paunang bayad para sa isang ari-arian na hindi pa nila pakmamay-ari. Nang marinig ko ito, namutla ang aking ina. Ibig mong sabihin, ito ay maring may kaugnayan sa. Hindi natapos ng aking ama ang pangungusap. Ngunit naintindihan ko. Huminga ako ng malalim. Sinusubukang kumalma. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tiningnan ako ng aking ama. Sa simula, kailangan mong magpahinga. Ngayon ay masyado kang napagod. Umiling ako. Hindi ko kaya. Tiningnan ako. Niking ama tumango. Mabuti. Kung gayon, direkta ako. Tumuwid ako. Oh. Ang problemang ito ay hindi malulutas mag-isa. Naintindihan ko. Gusto mong humingi ng tulong sa isang tao. Pinag-isipan ito ng aking ama. Isang matandang kaibigan ko. Abogado. Ay nautrabaho sa real estate na sektor. Tumango ako. Sumabat ang aking ina. Tawagan mo siya ngayon din. Kinuha ng aking ama ang telepono. Ngunit bago pa siya makadial, muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkataong ito ay si Javi. Lumabas ang kanyang pangalan sa screen. Tiningnan ko siya ng tahimik. Siya ba? Tanong nga aking ina. Tumango ako. Huwag kang sasagot. Kumunot ang aking nu. Inay, nakalangan akong isang segundo at pagkatapos ay pinindot ko ang button. Hello. Sa kabilang linya ay katahimikan.
tanging isang mabigat na pahinga. Pakaraan ng ilang sandali. Nagsalita si Javi. Sofia. Nakauwi ka na ba? Ang kanyang boses ay garalgal. Pagod. At gulong-gulo. Oh! Sofia. Patawarin mo ako. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Alam kong nakamali ako ngayon. Ngunit hindi ito kasing simple ngeng, iniisip mo. Ngumiti ako ng may pakapait. Sinabi mo na iyan ngayon. Nanahimik si Javi. Ano ang gusto mo? Tanong ko. Bumaba ang kanyang boses. Ang aking ama ay katatawak lang. Huminto ang tibok na aking puso. Sino? Hinihingi nila ang pera. Mahigpit kong pinisil ang telepono. Magkano? Sumagot si Javi nang napakababa ang boses. Psto. Ling ling ling. Nanginginig ang aking ina. Nanakaw po sa aking tabi. Diyos ko. Pinikit ko ang aking mamatang isang segundo. Psto. Ling ling ling. Hindi ito isang halaga na maaring mawala at kalimutan ng basta-basta. Sapat na ito upang sirain ang isang pamilya. At ano? Tanong ko. Malakas na bumuntong hininga si Javi. Wala ang aking ama sa ganong pera. Ngayon ay, nag-iisip siya. Tumahimik siya. Naintindihan ko. Kahit na sinabi ni Javi ng mahina na makipagnegosasyon muli sa iyo. Hindi ko napigilan ang aking sarili at natawa. Makipagnegosasyon sa akin? Oh. Tungkol saan? Nanahimik si Javi. Sinabi ko para sa kanya. Makipagnegosasyon upang ilagay ko ang tsondo unit sa panggalan niya. Hindi sumagot si Javi. Ngunit ang kanyang katahimikan ang pinakamalinaw na sagot. Naramdaman ko na lahat ay naninigas sa loob ko. Walang galit o sakit. Tanging lamig. Javi. Oh. Sabihin mo sa iyong ama. Ang boses ko ay napakalinaw. Mula ngayon. Ang tsondo unit na ito ay walang kaugnayan sa iyo, sa iyong pamilya, o sa anuman sa inyong mga kasunduan. Sofia, huwag kang maging masyadong kategorikal. Hindi ako kategorikal. Nagtatapos lang ako. Ngunit kung ginatsingi tumalutas. Mag-iiskandalo sila. Hayaan silang mag-iskandalo. Nanahimik si Javi. Sofia, hindi mo ba naiintindihan? Pinutol ko siya. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Naging tahimik. Nagpatuloy ako. Sa tingin mo ba dahil sa iyo ay ayusin ko ang mga kahihinatnan ng mga pakakamalingang iyong pamilya? Ayoko na ayusin mo. Ngunit pinipilit mo ako na gawin iyon. Nanahimik si Javi at pagkatapos ay sinabi ng napakababa ang boses. Wala na akong ibang paraan. Nakakaawa pakinggan iyon. Ngunit ang awa na iyon ay hindi na sapat upang pabalikin ako. Mayroon, ang paga ko en responsibilidad. Ang inyong pamilya ang nagdulot nito. Ang inyong pamilya ang dapat sumagot. Ngumiti si Javi ng mapait. Madaling sabihin. Tumango ako. Oh. Madaling sabihin. Ngunit mahirap gawin. Dahil simula pa lang, ay nasanay ka ng umasa sa iba. Sofia. Nasabi ko na ang lahat. Papatayin ko na sana ang tawag. Ngunit bago yon, idinagdag ko. Huwag mo na akong tawagan. At pinutol ko ang tawag. Namatay ang screen. Katahimikan ang nananaik sa silid. Tiningnan ako ng aking ina. Pula ang kanyang mamata. Ayos ka lang, tumango ako. Ayos lang. Inilagay ng aking ama ang kanyang kamay sa aking balikat. Ginawa mo ang tama. Wala akong sinabi. Ngunit sa kaibuturan ng aking kaluluwa, alam kong mula sa sandaling, iyon ay walang pagbabalik. Hindi kay Javi, kundi sa kung ano ang paparating
Kinuha ang aking ama ang telepono. Tatawagan ko si Diego. Diego, iyong bang abogado? Tanong ko. Tumango ang aking ama. Oh, may sapat siyang karanasan para sa magakaso na tulad nito. Tumango ako. Ngunit sa loop ko ay mayroon pa ring pagkabalisa. Alam kong ang batas ay makakarasolba lamang ang isang bahagi ng problema. Ang natitira ay ang madataw, ang kanilang kasakiman. Ang hindi nakasulat sa papel, ng gabing iyon. Hindi ako natulog. Nakahiga lang ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Ang wedding gown ay nakasabit pa rin sa isang sulong silit. Puti. Maganda. Ngunit wala ng kabuluhan. Ang telepono ay nasa tabi. Akala ko tatawag muli ang lalaking iyon. Ngunit hindi. Naging tahimik. Ang kalmado bago ang bagyo. Sa madaling araw. Nakatulog ako at nang magising ako, ay mayroon ng bagong mensahe sa screen mula sa parehong hindi kilalang numero. Isang linya lamang. Sa tingin mo ba ay may liligtas ka NG isang abogado? Tingingnan ko ang screen. Isang lamig ang bumalot sa aking likod. Lalo pang komplikado ang usaping ito. Nakatitig ako sa mensa. Naintindihan mo ba, wala ng pagpapahiwatig o pasubali? Alam nila. Alam nilang katatawag ko lang kay Javi. Alam nila kung ano ang hinahanap ko at higit sa lahat. Gusto nilang malaman ko na binabantayan nila ako. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Mahigpit na pinaksalubong ang aking makamay. Malamig ang aking mga palad. Tiningnan ako ng aking ina. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sofia. Marahil, ay dapat na tayong huminto. Humarap ako sa kanya. Paano? Inay, paano titigil? Hindi makasagot ang aking ina. Nagpatuloy. Ako, nang dahan-dahan at malinaw. Kung hindi natin sila hahanapin, darating pa rin sila. Kung mananahimik tayo, patuloy silang magpipilit. Kung urong tayo, mas malayo pa ang kanilang pupuntahan. Bahagyang tumango ang aking ama. Tama siya. Sabi ni Diego. Nanakatayo sa aking tabi. Sa malalim na boses. Ngunit kailangan nating kumilos ng tama. Tiningnan ko siya. Paano? Hindi siya agad sumagot. Ngayon, hinihintay nila ang ating reaksyon. Nagunot ang aking no. Para saan? Upang magpahalata tayo. Isang maikling pangungusap. Ngunit agad kong naintindihan ang lahat. Oh, nagsisimula na akong makpanik. Tumatawag pabalik. Sumasagot sa mga mensahe. Makakakuha sila ng mas maraming impormasyon. Mas maraming kalamangan. Huminga ako ng malalim. Kung gayon, hindi ako sasagot. Tama. Tumango siya, pero kung upo lang tayo at maghihintay. Magiging ayos ba ang lahat? Tanong nga aking ina. Tiningnan niya ang aking ina. Ayos. Hindi na. Magiging mas kaunti ang panganib. Muling bumigat ang hangin. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mataas na ang araw. Mas marami ng tao sa kalye. Nagpapatuloy ang buhay. Ako lang ang nasa gitna ng isang whirlwind. Humarap ako. Diego. Oh, sinabi mo na dapat tayong umatake muna. Tama? Ano ang ibig sabihin niyan? Tiningnan niya ako at sinabi, makikipagpulong sa kanila. Nanginginig ang aking ina. Hindi. Hindi mo kaya. Ako rin ay natigilan. Kanino? Kay Salva. Sa sandaling binanggit ang pangalang iyon. Nanahimik ang silit. Patuloy na umiling ang aking ina. Hindi. Hindi. Paano ka makikipagpulong sa ganong lalaki? Sinabi rin ng aking ama ng mabigatang boses. Diego. Kailangan ba, hindi nakbago ang ekspresyon ni Diego.
Kailangan. Bakit? Tanong ko, dahan-dahan niyang sinabi. Dahil, ngayon, ay nasa isang posisyon silang lakas. Hindi natin alam kung ano talaga ang gusto nila at kung wala iyon. Hindi natin mapagtatanggol ang ating sarili. Nanahimik ako. Hindi madaling tanggapin ang kanyang masalita. Ngunit Totu, nanginginig ang aking ina. Hindi. Huwag kang pumunta. Tiningnan ko siya. Sa kanyang mamata ay may takot. Kumirot ang aking puso. Ngunit alam kong may ilang bagay na hindi mo matatakasan. Hindi ako mag-isa. Pero delikado pa rin. Umiling ang aking ina. Sasama ako sa kanya. Sabi ni Diego. Humarap sa kanya ang aking ina. Pero alam ko kung paano makipag-usap sa mga ganong tao. Isang maikling pangungusap ngunit nakakumbinsi. Tingnan ako ng aking ama. Magpasya ka? Huminga ako ng malalim. Lahat ay dumaan sa aking isip. Ang kasal. Ang tingin ni Isabel. Ang katahimikan ni Javi. Ang tawag ni Alejandro. Ang mensahe. Ang malamig na boses sa telepono. Lahat ay nakaisa sa isang linya na hindi ko na maaring iwasan. Pupunta ako. Sabi ko. Mahigpit na pinisil ng aking ina ang aking kamay. Sofia. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ako magtatago. Nanahimik ang aking ina at binitawan ang aking kamay. Mabuti. Tumango ang aking ama. Ngayong hapon. Sabi ni Diego. Tiningnan ko siya. Saan? Ayusin ko. Sagot niya. Wala nang nagtanong pa. Naintindihan ng lahat na ang mapulong na tulad niyan. Ay hindi basta-basta inaayos. Umupo ako. Nararamdaman ko na hindi natakot. Kundi tensyon. Tulad ng isang tightrope. Sa sandaling iyon. Nagring ang telepono ang aking ina. Tiningnan niya ang screen. Nakbago ang kanyang muha. Sino iyan? Inay? Si Isabel. Mahinang sabi niya. Lahat kami ay natigilan. Nakatubili ang aking ina. Sumagot? Sagutin mo. Sabi ng aking ama. Pinindot en aking inang baton. Hello, ang boses ni Isabel ay hindi kasing talim tulad kahapon. Mahina ito. Hello. Hindi agad sumagot ang aking ina. May gusto ba siya? Nanahimik si Isabel. Gusto kong makusap. Tungkol saan? Tanong ng aking ina ng malamig. Tungkol sa mga bata. Tiningnan ako ng aking ina. Bahagya akong umiling. Naintindihan ng aking ina. Wala na tayong pag-usapan. Teka. Mabilis na sabi ni Isabel. Makinig ka sa akin. May panginginig sa kanyang boses. Alam kong nakamali ako kahapon. Nanigas ako. Nakamali. Sa unang pagkakataon ay binikas niya ang salitang iyon. Hindi lumambot ang aking ina. Nasabi na ang lahat. Hindi. Nautal siya. Ayoko na sa chondo unit na iyon. Lahat ay natigilan. Nagunot ang noo ng aking ina. Ano ang ibig mong sabihin? Ayoko na. Gusto ko lang matapos na ang lahat na ito. Paano matapos? Diretsong tanong na aking ina. Sabihin mo kay Sofia na makipag-usap sa mga taong iyon. Nasabihin niya na wala siyang kinalaman. Mahinang sabi ni Isabel. Hindi ko napigilan ang aking sarili at natawa. Lumapit ako at kinuhang telepono sa aking ina. Hello? Sa kabilang linya ay nanahimik at pagkatapos ay narinig ang isang nanginginig na boses. Sofia. Sa tingin mo ba kung sasabihin ko ay makikinig sila? Tanong ko. Nanahimik si Isabel. Hindi ko alam. Pero alam mo na hindi ito mapipigilan? Tahimik siya. Kung gayon, bakit mo ako tinatawagan? Nagpatuloy ako.
Malakas siyang bumuntong hininga. Gusto ko lang na tumulong ka. Mahigpit kong pinisil ang telepono. Sa ano? Sa pakikipag-usap sa kanila upang patawarin kami. Ngumiti ako ng mapait. Sa tingin mo ba ay may karapatan ako dun? Hindi siya sumagot. O sa tingin mo ba? Dahil sa awa sa iyo. Ay, akuin ko ang lahat. Ang boses ko ay hindi malakas. Ngunit napakatalim. Umiyak si Isabel ng mas malakas. Ngunit hindi ako lumambot. Hindi ako ang gumawa ng kaguluhang ito. Ayusin ninyo sa kung sino ang dapat ninyong ayusin. Pinutol ko ang tawak ng hindi naghihintay. Nang walang karakdagang salita. Tiningnan ako ngang aking ina ng may kalungkutan. Sofia, hindi ako masama. Sabi ko. Alam ko. Tumango ang aking ina. Huminga ako ng malalim. Hindi ako bumuti. Ngunit, mas luminaw ang aking isip. Hindi na ito usapin nenehe, damdamin. Ito ay usapin kong. Sino ang ako enehe responsibilidad sa kanyang menehe desisyon tiningnan ako ni Diego. Sapong. Mahanda ka. Oh. Tumango ako. Tiningnan ko ang kalye. Mas maliwanag na ang araw at alam kong ang pulong sa hapon ay hindi magiging tulad ng alinman sa mga nakaraang pag-usap ng araw na iyon. Simple lang ang aking suot, puting blouse. Itim na pantalon. Kaunting makeup para magmukhang kalmado. Tumayo ako sa harap ng salamin. Hindi para ayusin ang anuman, kundi para tingnan ang aking sarili. Hindi na ako isang nobya o biktima, kundi isang taong pupunta sa pulong. Nasa likod ko ang aking ina. Sofia, sigurado ka ba? Umarapi ako at tumango. Oh,